into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up!
into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. Hands up. This is real love. This is real love. Sing, this is real love. This is real love. Oh. Come on and say it. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. In your heart, I am found. I want you. I want you. You won't let me down. You got me. You got me. No time is for real. You will never let go. Never let go. Oh, and it's more than just words. Love beyond my control, out of control. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. Oh. Come on, y'all. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. So this is real love. This is real love. Oh. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. 1, 2, 3, jump! This is real love. This is real love. This is real love. This is real love. Oh. One more time, we say. You're pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love. This is real love. This is real love. Welcome to the year of recovery. May babasahin po ako. Sabi po sa Zechariah chapter 9 verse 12, the Message version, "Come home, hope-filled prisoners. This very day, I'm declaring a double bonus. Everything you lost, return twice over." Maraming nangyari sa atin noong taong 2020. Pero ngayong 2021, marami ding gagawing bago si Lord at babawi tayong lahat. May mga nawalan ng trabaho, may mga nawalan ng tirahan, may mga nangyaring hindi magaganda,
Pero ngayong taong ito, babawi tayo. Kaya nga i-type mo nga dyan sa comment section natin, babawi tayo. Kaya po ngayon, simulan po natin ang ating service sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Maging excited po ang bawat isa. Tumayo po tayong lahat at pumalakpak. At tayo po ay sumayaw at wag mahiyayain ang iyong pamilya, even ang iyong mga kaibigan. Tara na at tayo ay sumamba sa Panginoon. Happy Sunday po sa ating lahat, especially yung ating mga kasama, mga kapatid po na nasa kanya-kanyang mga tahanan. Yan, praise God. Today, indeed, is a great Sunday. Amen. Dahil today is your day of breakthrough. Pwede ba sabihin mo sa sarili mo ngayon? Yan, praise God. Today is my day of breakthrough. Today is my day of breakthrough. Yan, praise God. At kung meron ka namang kasama, tatay mo, nanay mo, ate mo, kuya mo, bunso mo, sabihin mo sa kanya, today is your day of breakthrough. Today is your day of breakthrough. Yan, praise God. I-claim na natin yan in Jesus' name. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Jesus! Hallelujah! Awitin mo to ng buong puso ngayon. Amen! I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Minsan pawitin mo ng buong puso. I give you glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sabay-sabay tayo. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa Panginoon. Habang kinakanta po natin ito. In every season, grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sabay-sabay! Your presence
and your mercies upon us always, Lord. Thank you so much, Lord God. Lord, you never fail to amaze us because of the breakthroughs, the blessings that you let us experience. Thank you so much, Lord God. Right now, as we sing this song, let's just feel the presence of God in our lives. Let's just say to God, Lord, I need you more. I need more of you in my life and less of me. So that we can forget that selfishness inside of us, but that we may focus on God's love for us and on God's mercy and grace for all of us. Hallelujah. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Minsan pawitin mo ng buong puso sa Panginoon. I need you more than yesterday. I need you, Lord. And more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than a song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you
Praise God. Magandang araw po sa bawat isa. Happy New Year po. Hallelujah. Ngayon po, magsisimula po tayo ng gawain ng Panginoon. Ang bawat atin pong simulan to sa panalangin. Ang bawat isa po ay inaanyayahan na tumayo. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Praise your wonderful name, Jesus, O God. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa bagong taon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, sa bagong buhay, O Lord God, na kung saan po, Panginoon, O God, kami, Panginoon, nakatayo, O Lord God, na merong lakas, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, O God, sa araw na ito, sa taong ito, Panginoon, O God. Sasalubungin namin ang taong ito, Lord God, nang mayroong kagalakan, Panginoon, dahil Ikaw po, Panginoon, ang nagbigay nito sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang lumikha sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, O God, iaalay namin ang papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, sa araw na ito, God, tunay nga, Panginoon, ang iyong salita ang magbibigay sa amin, O God, ng kalakasan. Kaya nga po, dalangin po namin, O Lord, ang bawat isa. Bigyan mo kami ng kaunawaan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malinaw na pandinig, O God, upang marinig namin ang kapahayagan mo. I-bless mo po, Panginoon, O God, ang iyong lingkod, Panginoon, na maghahayag ng iyong salita. Tunay nga, ang anointing po, Panginoon, O God, ay dumaloy. Ang revelation mo po, Panginoon, O Lord God, ay pagkaloob mo sa Kanya upang ito'y makarating sa amin at sa bawat isang nakakonect, O Lord God. Bawat isa po sa amin, Panginoon, O Lord God, ay tatanggap na yung kapahayagan. Hallelujah. At ito po ay aming ipamumuhay, Panginoon. Salamat po, O Lord God. Kaya dalangin ko po, Panginoon, O Lord God, na abutin mo na yung makapangyarihang kamay ang bawat isa. Luzon, Visayas, and Mindanao, O Lord God. Even, Panginoon, abroad, O Lord God. Naniniwala po kami, Panginoon, O God, na bawat hipo mo, Panginoon, O God, mayroong kapangyarihan, Panginoon, na tatalab sa puso at isipan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy New Year, ABCI family! Welcome po sa lahat po ng mga nakakonect sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao, and even lahat ng mga nasa abroad. Ayan, sa lahat po ng mga first-timers at VIPs, welcome po sa Amazing Breakthrough Church International. At para naman po sa lahat, pwede po nating i-like at i-heart ang ating live stream ngayon. Kaya sabay-sabay po tayong magla-like, paliparin natin ang like, at paliparin po natin ang heart. Ayan, para po iparamdam natin sa Panginoon ang ating pagmamahal para sa Kanya. Yan, after po natin i-like and i-heart ang ating live stream, sabay-sabay po naman natin i-click ang share button. Come on, sabay-sabay po tayo, share po natin yan, click po natin ang share button, i-share natin to sa ating timeline, even sa mga group page na ating sinalihan, at even sa ating mga group chat. Pwede po natin yan i-share. At next naman po, after po natin i-click ang share button, sabay-sabay naman po tayong mag-mention. I-mention po natin ang ating mga kapamilya, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, kahit sino po ng ating mga kilala. Come on, mention po natin. Sabay-sabay po tayo na mag-mention. Come on, sige, nakikita po namin. Marami pong nagme-mention. Come on, sige po, patuloy para marami pa pong makapakinig ng salita ng Diyos. At sa lahat naman po ng hindi pa po nakakapag-like sa ating FB page, ang pangalan po ng ating FB page ay ABCI Family. At para naman po sa mga kabataan, meron po tayong God's Army at meron din po tayong dalawang satellite. Ang satellite po ay ang ABCI Mindoro Satellite at ABCI Negros Oriental Satellite. At sa lahat naman po na hindi pa nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, meron po tayong YouTube channel, Amazing Breakthrough Church International. I-like po natin ang mga videos doon at mag-subscribe po tayo doon. At yun din po, i-click po natin ang notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga videos na nilalagay po natin doon. At ganun din po, dahil 2021, may mga bagong gagawin si Lord. Follow us on Instagram, ABCI Family. Meron na po tayong Instagram account. So, follow us on Instagram. Ang Instagram account po natin ay ABCI Family. Ngayon po,
tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos. I-welcome po natin ito. Tumayo po tayong lahat at i-welcome po natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Apostol Virgilio Surge Damias. Praise the Lord. Glory to God. Happy New Year po sa bawat isa. Praise God. First Sunday po ngayon. Glory to God. Mapakahalaga po na ang first natin po ay lagi si Lord. Yung pong law, yung principle ni Lord na kung saan seek ye first the kingdom of God. Hallelujah. Kaya umpisan po natin. Hallelujah ang taong ito na nagpupuri, sumasamba. At buong taon dapat, hallelujah, nagpupurit, sumasambat, naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad, hallelujah. Nawa po ay pagpalain tayo ng Diyos ngayong buong taong ito. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa. Hallelujah. This year is our year of recovery. Marami po the unexpected po. Hallelujah. Marami pong gagawin na matindi ang Panginoon. Babawi tayo. Praise God. Kaya nga, may kanta po tayo yung bumawi ka, bumawi ka. Itodo mo na. Yan. Praise the Lord. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat po sa simula ng taong ito. This first Sunday, Lord. Hallelujah. Bibigay namin yung aming the best buong taong ito, Panginoon. Truly, Lord God, babawi po ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. At Lord, kabahagi kami, we will be part for the fulfillment of the vision that you have given. Thank you for your anointing right now, Lord. Anoint mo po ang bawat isa na kukonek. Anoint mo po ang iyong lingkod, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon. Maitaas ka, Panginoon. You must increase and I must decrease, Lord. Thank you, God, for the wisdom. Thank you, Lord, for the revelation. Thank you, God, for the anointing. Thank you, Lord. Hallelujah. Mararanasan, may experience ng bawat isa ang iyong kapangyarihan, maging ang kagalingan. Himala, O God, maranasa, dumaloy sa oras na ito. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Praise God. God bless po. Praise God. Magsisimula tayo mag-aral ng kanyang salita. This year is, ang nakuha natin sa Panginoon is a year of recovery. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, kung may mga ngayon nagsimula, praise God, nung mga last year ay hindi naging regular, pasulpot-sulpot, pasilip-silip, yung iba naman hindi nakita, bumawi ka ngayong taong ito. This year is our year of recovery. Praise God. Kaya nga po yan ang ating pag-aaralan. Hallelujah. When you say recover, recover means to get back or regain. Ano yan? Yung something lost or taken away. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, it's so important na kung saan, hallelujah, ay ang bawat isa ay maging desidido na maging desidido na bumawi. Praise God. Maging desidido na muli maglingkod, maging desidido na mag-win ng souls at mag-disciple. Yan, praise God. Maging desidido po ang bawat isa. Number 2 meaning ng recover ay, when you say recover, means to regain the strength. Yan, praise God. Kung ikaw ay nanghina, kung ikaw ay, hallelujah, nakaranas ng mga dagok ng buhay, yan praise the Lord. Ngayon, bumawi ka. You regain your strength. To regain the strength, composure, and balance. Praise God. Hallelujah. And be decided for that, ha? Hallelujah. Maging desidido doon. Kaya nga yung lagi ko sinasabi, yung pong 3 ingredients, ano yun? Decidido, porsigido, determinado. Yan, praise God. Another word for recover is get back. Yan, mabawi mo. Ano pa? Reclaim. Okay? Ano pa? Regain. Yan. Ano pa? Restore. Ano pa? Retrieve. Ano pa? Redeem. Ano pa? Rediscover. Yan isa sa mahalaga na magawa mo ngayon, hallelujah, ay yung rediscover. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga po, in this year of recovery, mayroon ka maraming ma-discover. Rediscover, yan. Ano pa? Repossess. Ano pa? Reacquire. And lastly, win back.
Yan, praise God. Yan po, mga kapatid, kaya nga it's so important mga kapatid na tayo po, hallelujah, ay hindi pahina, tayo po ay palakas. Etong 2021 is full of hope, hallelujah, full of joy to serve the Lord. Glory to God. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, inuulit ko, maging desidido, porsigido, at determinado. Praise the Lord. Mahalaga po yan. At simulan natin ito ng ang taong ito, first Sunday, praise God. At kung nung last year ay marami kang absent, this year, why not? Hallelujah. Aim mo na wala kang absent ni isa mang linggo ngayong taong ito, 2021. Yan. Praise the Lord. Pati yung devotion mo, kompleto mo. Yan. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay? Praise God. Now, key things that we will recover. Key things that we will recover. Hallelujah. Number 1 po, praise God, yung mga susi. Ito yung mga bagay na dapat na ma-recover. Ano po yon? Number 1 is life recovery. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ito po yung spiritual life. First and foremost, mahalaga po yan kasi. Hallelujah. Praise God. Kailangan po na kung saan ay yung ating spiritual life. Sabi ko nga nung last year, if you want to experience supernatural, you need to start it with spiritual. Supernatural starts with spiritual. Praise God. Kaya nga mahalaga po na kung saan etong spiritual life po natin ay dapat laging on fire sa ating Panginoon. Yan, praise God. Yung mga naka-attend ng convention, pinag-usapan natin to, pero ngayon, i-detail po natin yung mga pinag-usapan natin nung convention. Praise God. Hallelujah. Sabi po ng Matthew chapter 11, verse 28. Matthew chapter 11, verse 28. Ang binabasa ko po ay the Message version. Sabi po doon, nagsimula, verse 28, are you tired? Question mark. Ikaw ba'y pagod? Yan. Praise God. Worn out? Are you tired? Ikaw ba'y pagod? Hindi po ito yung banayad whiskey. Ikaw ba'y pagod? Galing sa opisina? Praise the Lord. Hallelujah. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Sabi ni Lord, come to me. Get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Ang nagsasalita rito, ang Panginoong Jesus mismo. The Message version to Familiar ba kayo rito? Kanta po ito Pero sa NIV, sabi, come to me, all of you who are tired. Ano yan? And nakalimutan ko na. Basta, come to me. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Praise God. Sino pinapalapit ni Lord? Ikaw na pagod. Ikaw na na-burn out. Ikaw na na-burn out. Na-burn out ka ba? Napagod ka ba? Praise God. Ang kailangan po para makarecover ay lapit sa ating Panginoon. Kailangan lumapit. At sabi niya, get away with me and you will recover your life. Hallelujah. Praise God. Ikaw ba ay dati on fire, pero nung pumasok yung pandemic, na apektuhan, na wala yung on-site gathering, naging online, apektado. Praise God. Ikaw ba ay apektado? At kung naapektuhan ka, nahinto ka, huwag may dire-diretso. At huwag mong sasabihin na pag on-site na, saka ka babalik. Hindi ganun. Praise God. Ba't kailangan mo pang antayin na maging on-site? Praise God. Kung talagang gusto mong bumalik, ngayon na. Naalala mo ba yung kinakanta ko last year? Nasabi ko nga pang altar call, yung hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis ng mundo? Sinong magsasabi na ikaw ay
Huli kapatid, halika na't magsisi. Hanggang kailan kaya ang online gathering? Aantayin mo pa ba ang on-site gathering? Ngayon naman, balik ka na. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Kasi, kung talagang desidido, bakit on-site? Oh, kasi dito sa online, gagamitin mo rin yung site mo eh. Praise the Lord. Glory to God. Kaya anong kailangan mo? Recover your life, your spiritual life. At praise God, invitation ni Lord, I'll show you how to take a real rest. Praise God. Hallelujah. Kaya, you need to decide right now. Hallelujah. Babalik ako sa iyo, Panginoon. Kaya nga po, yung mga nakita nyo na naging on and off last year. At yung iba naman, hindi na nakita. Praise the Lord. Abutin sila, i-recover sila. At ikaw na umaabot, baka naman ikaw mawala. Kasi minsan may naghahanap, tapos yung hinahanap, lumabas na, yung naghahanap na wala. Huwag ganun. Praise God. Hallelujah. Or else, nako po, anong mangyayari? Huwag mong sisirain. Hallelujah. Yung direksyon na ibinigay ng Panginoon dahil lang sa pandemic na ito. Kaya itong 2021, year of recovery talaga. Praise God. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Praise God. Napagod ka bang maglingkod? Last year? Paano ka napagod? Sa bahay lang. Ang nakakapagod, yung walang ginagawa. Oh, bawi. Bumawi ka, itodo mo na. Yan. Tama ba yun? Tama ba yung aking tono? Yan. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya, this year po, kaya nga sisimulan natin. Mahalaga po yung simula eh. Yung starting point. But the thing is, hindi lang starting point, of course. But the thing is, simulan natin ng tama. Simulan natin na maayos. Kaya nga, i-recover mo muna. Para maayos mo itong buong taong na to. Recover your life, your spiritual life. Yan. Praise God. Hallelujah. Verse 29, sabi niya, walk with me and work with me. Sabi ni Lord, walk with me and work with me. Watch how I do it. Yun, ganda no? Ganda sa the message eh. Walk with me and work with me. Sabi, watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Praise God. Hallelujah. Verse 30, sabi niya, keep company with me and you will learn to live freely and lightly. Yan. Praise God. The thing is, hallelujah, ano ba yun? Signs that you need recovery. Ano ba yung mga signs na kailangan mo ng recovery? Number 1, tired. Sabi nga kanina, are you tired? Number 2, worn out. Praise God. Alam niyo kasi yung iba, ang ganda ng simula, pero hindi pa nagtatagal, ay bumigay na. Oh. Pero ang mahalaga, may mga, hallelujah, nanumbalik. Yung iba last year, December, November, nanumbalik. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, it's so important kung ang nararanasan mo o naranasan mo ay parang pagod ka na, burn out ka na, worn out ka na, parang sawa ka na, kailangan mong maka-recover. Kailangan mo. The question is, how to recover? Yun ang question. How to recover. Kaya kung ikaw nagkasakit, hallelujah, kailangan recover mo yung strength mo. Pag nagkasakit ka, paano i-recover? Katulad ng sabi ko ng convention, may mga bagay-bagay na talagang gagawin ka. Paano? Meron talagang effort. Kailangan ng double effort. Kung ikaw may sakit, gusto mong gumaling, hindi pwedeng gamot lang. Hindi pwedeng gamot lang. Ano yon? Tutulungan mo sarili mo. Praise God. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, 3 bagay para gumaling ka. 3 bagay. Ano yon?
Praise God. Unang-una, ang kabuuan nito, isa-sum up natin, lifestyle ayusin. Sabi niya, pag itong tatlong bagay na tinuro niya, ay isinare ko nga yun sa GC, bakit yung GCash ang lumabas dun eh? Praise God. Itong tatlong bagay na to, pag ginawa mo, sabi niya, 80% makaka-recover ka. Yung health mo. Ano yon? Yung lifestyle, ayusin. Ano yon? Pagkain, ano pa? Pagtulog, ano pa? Ano pa? Praise God. Pag-ehersisyo. Exercise na nga lang. Praise God. Hallelujah. Food, rest, and exercise. Sabi niya, ang laki ng porsyento, ang tindi nga ng sinabi niya, 80% makaka-recover ka pag ginawa mo yan. Sabi, ayusin mo yung pagkain mo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yung mga sasabi niya, ayoko niyan, ayoko ng lasa. Karamihan pa naman na masustansya, hindi maganda ang lasa. Ang palaya, masustansya. Pero masarap ang palaya. Pero yung iba, ayaw kasi mapait. Praise God. Ano pa? Siyempre, yung gulay. Oh, glory to God. Ayusin mo yung pagkain mo. Oh, yung mga wala nang ginawa, kumain ng puro baboy, nako po. Huwag mong sabihin na habang maaga pa o malakas ka pa, nako. Makinig na ng mabuti. Delikado yon. Delikado yan. As in, delikado. Praise the Lord. Hallelujah. Bawas-bawasan mo na. Ayusin mo na yung pagkain. O ano ba? Praise God. Puro seafoods, nako. Ako, yan, hindi na rin ako nagsi-seafoods. Hallelujah. Kasi, yun nga ang dami ng Aiko puro Aiko na puro Aiko. Ngayon nga meron akong lumbar support. Buti may nakita kami. May nakita ako sa Decathlon. Praise God na lumbar support. Yan, praise the Lord. Kaya nga, mahalaga ayusin mo yung pagkain mo. Praise God. Ano pa? Exercise. Baka naman exercise mo backhand, forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand, forehand. Puro sa lamesa lang ang iyong exercise. Dati may tinuro akong exercise. The best exercise ito, hawakan mo lang to. Yan, maganda yan. Pinakamagandang exercise to, the best. Gagayahin mo lang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan, ang gandang exercise yan, di ba? Praise the Lord. Kailangan mag-exercise. Ako po, praise God, ginagawa ko po yan. Righteously, not religiously. Righteously, ginagawa ko. Praise God. Dati everyday nagwo-walking kami ni Pastore. Nung nag-uulan lagi, hindi kami nakakapag-walking. Kaya siya ngayon, ayaw na mag-walking. Praise God. Pero ako, everyday, nag-i-stationary bike ako. 1 hour yan. Stationary bike. Everyday. Bakit? Kasi naging desidido ako. Bakit? Sinong makikinabang nito? Ako. Kaya nga yung desisyon, yung determinasyon, yung porsigesyon, kailangan yun. At bakit? Sino nabang? Ikaw din. Praise God. Kaya yung recovery, in order to recover, ikaw din mismo magdi-decide. May mga nawala kang disciple, i-recover mo. Anong gagawin mo? Double effort. Hindi pwedeng tawag lang. Hindi pwedeng lalo na kung pinagtataguan ka, hanapin mo. Praise God. Lalo na yung mga hindi na nagla-life group. Double effort. Until and unless and until na ginawa mo yan, paano mo mararanasan ang favor ng Panginoon? Kaya you need to recover. Hallelujah. Ano pa? Yung proper rest. Ayan, dyan kami. Kasi, hallelujah, naabot ng alas 12, alauna. Pero, at least, ang tulog mo ay 8 hours. 7 hours pwede pa. Pero at least 8 hours. Yung sobra-sobra naman ng tulog, hindi naman pwede rin yun. Sobra-sobra sa tulog. Pero at least ay 8 hours. Kundi man, 7 hours. Pero pinakamaganda, 8 hours talaga.
Hindi yung sa hapon kundi yung gabi. Kaya kung natulog ka alas 12, di alas 8. Nakatulog ka na alas 9. Praise God. Yung tatlong bagay na yan, ang sinasabi ni Dr. Willie Ong, kung gusto mong makarecover, sabi niya, 80%. Kasi pinapalo ko siya 80%. And I believe that. Niniwala ko. Ano ibig sabihin nun? Kailangan ng determinasyon doon. Yung lifestyle, ayusin mo. Ngayon, spiritual life. Yung spiritual life. How to recover? Number 1, you need to walk with God. In order to recover, walk with God. Praise God. Andun yun sabi yan kanina sa verse, sa Matthew chapter 11. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, walk with me and work with me. Walk with me, and watch how I do it. Praise God. Hallelujah. So, walking with God is so important if you want to recover. Yan. Praise God. Kaya, sabi niya, walk with me, lumakad ka, kasama mo ang Panginoon. Ano tong lakad na to? Lakad ng may katuwiran at kabanalan para maging kasama mo ang Panginoon. Sasamahan ka niya. Kasi sabi niya, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Praise God. Kaya nga, in order to recover spiritually, praise God, you need to walk with God. Hallelujah. Praise God. Hindi pwedeng i-exclude si Lord. Anything na gusto mong i-recover, hindi po pwede na hindi kasama ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kaya, sabi niya, walk with me. Hallelujah. How to recover? Walk with God. Sabi ng Psalm 56 verse 9. Awit 56 verse 9. NCB version. Sabi niya, on the day I call for help, my enemies will be defeated. Sabi niya, yung araw na tumawag ka, humingi ka ng tulong. Ang aking kaaway ay matatalo. Bakit? I know that God is on my side. You will become successful and victorious the moment you call for help for God. What do I mean? You need to walk with God. Do not exclude God. Praise God. The moment nakasama mo siya, sabi niya kaya on the day I call for help, my enemies will be what? Defeated. Bakit? I know that God is on my side. Alala ko yan 80s yan, may kantang ganyan paborito ko yan. Gusto ko yung kantang yan. Hallelujah. Kasi yung mga 80s noon, madaling isaulo yung mga kanta noon dahil maikli lang. Ano yan? The Lord is on my side. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side. Ayan, nasa Psalm 56. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is on my side. Hallelujah. Alam niyo, pag oras na kasama natin ang Panginoon, hallelujah, 100% makaka-recover tayo. Praise God. Kaya nga, yung the Lord is on my side, 80s yan. Ngayon, nung mga, mga late 90s, may katapat na yon, Tagalog naman. Kasama natin ang Diyos. Yan. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Di ako matutulog. Kasama natin ang Diyos. Praise God. Kasi parang may nakita ako na pumipikit-pikit di ba? Dahil nakikita ko kayo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya, huwag pababayaan, Tandaan mo, pag tumawag ka, humingi ka ng tulong sa Panginoon, hallelujah, andyan siya lagi. Why? The Lord is on our side. Sabi ng verse 10, I trust in God, I praise God for His word, I praise God for His word to me. Pinupuri ko ang Diyos sa Kanyang salita sa akin.
I praise the Lord for His word. Oh, ano yan? I praise God for His word to me. I praise the Lord for His word. Verse 11, praise God. I trust in God. I will not be afraid what can people do to me. Yan yung kinakanta ko kanina. Oh. The Lord is on my side. The Lord is on my side. I will not fear what can men do to me. The Lord is on my side. Yan, oh. I trust in God. Verse 11, I will not be afraid. What can people do to me? NCB lang po yan. Praise God. Hallelujah. Kaya, ang ganda na ang buong taong ito, para ma-recover mo yung spiritual life mo, yung strength mo, ma-regain mo, hallelujah, kailangan kasama mo ang Diyos. Hindi po pwede na i-exclude mo siya sa lahat ng mga plano mo. Kasi kung halimbawa, ang mahirap niyan kasi nasa isip mo, ay, nako, pinabayaan ako ni Lord. Ganda na nang nagsimula ang 2020 and then suddenly, parang pinabayaan yata ako ng Lord. Hindi ka pinabayaan ni Lord. Nasira ang plano ko. Hindi, hallelujah, hindi ka pa rin pinabayaan ni Lord. It can be yung gusto mong mangyari, hindi nangyari. Pero inalaw na rin ni Lord yun. Kasi yung plano mo, baka sirain ka rin ang plano mo eh. Kaya inalaw niya ngayon. Hallelujah. At kung inalaw niya, pagkatiwalaan mo lang siya. Bakit? Mas maganda ang plano niya kaysa plano mo. Kaya you need to trust God. Kaya sabi rito sa NCB, Psalm 56:11, NCB, I trust in God, I will not be afraid. What can people do to me? Kaya mo ba na pagkatiwalaan yon? Oh, ang Diyos na ito, na siyang may lalang ng langit, ng lupa, siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Hallelujah. Praise God. Trust the Lord. Oh, trust the Lord. Don't be afraid. He's our protector. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Okay. Verse 12. Anong sabi doon? God, I must keep my promises to you. I will give you my offerings to thank you. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, kailangan, isip-isipin mo, yung mga nakaraan, including last year, ano yung mga pangako mo sa Kanya? Tuparin mo. Praise God. Ano yung mga, kasi merong warning dyan eh, Ecclesiastes chapter 5, verse 4 and 5, kung di ako nagkakamali. Kung ikaw ay nangako, yung vow mo kay Lord, tuparin mo kaagad. Bakit? Ayaw ni Lord na mayabang. The moment na ipinramis mo, ginawa mong vow, gawin mo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, God, I must keep my promises to you. I will give you my offerings to thank you. Praise God. Kaya nga, in spite of pandemic last year, praise God, still, maging bukas palad ka. Praise God. Hindi ka lugi na magtanim sa Panginoon. Praise God. Verse 13. Sabi niya, because you have saved me from death, you have kept me from being defeated, so I will walk with God in light among the living. Ganda, no? Bakit? Because you have saved me. Iniligtas mo ko mula sa kamatayan. Sabi niya, oh, hallelujah. Iningatan mo ko. Hallelujah. At hindi mo pinabayaan na ako'y magapi, matalo. Oh, kaya nga ako'y lalakad kasama ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga full of excitement, full of expectation, hallelujah, full of hope ang year na ito, the moment you walk with God. Praise God. Kaya I challenge you, my brothers and sisters, kailangan lumakad tayo na kasama natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Tatandaan mo, anuman ang haharapin mong laban, pagtatagumpayan mo. Bakit? Kasama mo ang Panginoon. You need to walk with God. Yan. Walk with what? God. Hallelujah. Amen ba yun? Yan. Can you say amen? Yan. Type mo nga yung amen. Praise the Lord. Walk with God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, how to recover? Number 1, walk with God. Number 2, how to recover? Work with God. Kaya nga kanina, walk with me, work with me. Watch how I will
how I can do it. Kaya WW yun eh. Praise God. Word wrestling. Hindi. Praise God. Kaya, pangalawa, ano yun? When you walk with God, you need to work with God. Praise God. Hallelujah. Anhin mo na lumakad kasama siya pagkatapos hindi ka naman kikilos ng kasama niya. Work with God. Gagaan ang lahat ng bagay, magiging posible ang lahat ng bagay the moment you work with God. Kaya nga, ano yun? Kung isa-sum up mo, it's a decision. It's a determination. Porsigido yan. Dapat porsigido ka. Psalm 104, praise God. Ano yun? Verse 13, NIV. He waters the mountains from His upper chambers. The earth is satisfied by the fruit of His works. Tandali tingnan niya. Sabi niya, He waters the mountains from His upper chambers. The earth is satisfied by the fruit of His work. Sinong gumagawa niyan? Ang Diyos mismo ha. Okay, verse 14. Hallelujah. He makes grass grow for the cattle and plants for men to cultivate, bringing forth food from the earth. Praise God. So, hallelujah. Ang Diyos ang nagbibigay ng ulan, ng tubig, pero hallelujah, ang magtatanim ang tao. Ang may trabaho, ang tao, gagawin ng tao, ikukultivate. Kaya anong ibig sabihin? Partnership po ito. If you want to recover, if you want to become victorious, alive again, on fire kay Lord, kailangan ay you need to work with God. Yung partnership ng Diyos at saka ng tao. Pag sinabing believer ka, dapat lagi mong ang kapartner mo si Lord. Yan. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano pa? Yung listening. Kaya nga, hallelujah, tayo po ay praise the Lord. We believe on fivefold ministry. That until now, may apostle, may prophet, may evangelist, may pastor, may teacher. Until now, we believe na si Lord ay nagsasalita pa rin. Yes, may Bible na, but the thing is, nagsasalita pa rin. Kaya nga mahalaga na mag-devotion ka. Bakit? Mangungusap ng maliwanag ang Diyos through His Word mismo, ang banal na Espiritu. Kaya nga, bago ka magbasa, lagi kang magpipray, Lord, mangusap ka sa mga salitang ito na aking babasahin upang magbigay liwanag, magkaroon ng kapangyarihan ito sa aking buhay. Magkakaroon to ng, hallelujah, ng rema. Magkakaroon ito ng epekto. Magkakaroon to ng buhay sa aking buhay. Yan. Kaya nga, the moment you decided to work with God, yung communication with God, napakahalaga. Bakit? Kasi nga, yung partnership. Mahalaga po yun. Because of what? Of partnership. Kaya, the moment you decided to walk with God, you need to be decided also to work with God. Huwag mong sasayangin yung pagkakataon. Halimbawa, dinalaw ka ng presidente o kaya ng hari. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. O kaya dinalaw ka ng mentor mo. Dinalaw ka ng teacher mo. Huwag mong sasayangin ang pagkakataon. Yung isang magaling na magturo, dinalaw ka. Huwag kang tumahimik. Kailangan ay grab that opportunity to learn. Grab that opportunity to be strengthened. Grab that opportunity to what? To be blessed. Tingnan mo, ang Diyos, biruin mo, ang Diyos ang lahat. Hindi kayang magpaulan ng tao. Ang Diyos ang makagagawa. Pero biruin mo yung umuulan pagkatapos wala kang gagawing pagtatanim. Hindi mo, o kaya nagtanim ka, yung itinanim mong halaman, hindi mo kinultivate. Tapos nagtaka ka, bakit wala kang makain? Hindi pwede. Kaya nga sabi ng Psalm 104 verse 14, He makes grass grow. Sino ang nagpapatubo? Ang Diyos. Bakit? Ano ang kailangan? Sino ang papatubo sa grass? Ang Diyos. Bakit? Kasi kailangan ng mga animals. Praise God. And plants for men to cultivate. Naglagay siya ng halaman. Bakit? Para may gagawin ng tao. I-cultivate niya. At para saan? Para mapakinabangan. Bringing forth food from the earth. Praise God. Kaya di po pwedeng tatamad-tamad eh. Kailangan may ginagawa.
how come na makaka-recover ka na wala kang ginagawa? Pag nabago ka, kung dati-rati ay tamad ka, nabago ka, dapat hindi po pwedeng tamad ka pa rin. Kailangan ay mabago ka, magiging masipag ka. Pero yung kasipagan, hindi po sapat yan. Kailangan ng partnership with God. Kaya nga yung mga sumpungin na kung saan ay praise God, lulubog lilitaw, hindi pwede, baguhin mo na ngayong taong ito. Praise the Lord. Lalo na, ang bihira. Praise God. Kung baga, alimbawa, sa isang pamilya, hindi lang nagkaunawaan, hindi na nga ako atin dyan. Dyan ka. Hindi pwede yun. Pag may problema, ang puputukan mo, ang pinakamahirap sa lahat, pag naka-experience ka ng problem, ng laban, ng battle sa buhay, ang puputukan mo yung gawain ng Diyos. At ang puputukan mo, si Lord mismo. Hindi na nga ako mag-attend ng Bible, ng life group. Hindi na nga ako magdi-devotion. Sino na apektuhan? Di ikaw. Nag-away kayo ng boyfriend. Hindi na nga ako attend dyan. Naku po. Yun ang mga bagay na hindi nakakatuwa. Praise God. Walk with God and work with God. Praise the Lord. Verse 15, sabi niya, wine that gladdens the heart of men, oil to make his face shine, and bread that sustains his earth. In verse 14, he makes grass grow for the cattle, hallelujah, and plants for men to cultivate, bringing forth food from the earth. Ano pa? Mayroong kasan. Wine that gladdens the heart of men. Ano pa? Oil to make his face shine. And bread that sustain his heart. Praise God. Hallelujah. It's so important, kapatid. Bakit? The moment you work with God, He will provide anything and everything. Praise the Lord. Pero may ginagawa ka. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Another verse. Saan? Sa Proverbs naman. Tingnan mo yung importance of work. Pero itong work na to, dapat ay may kapartner ka. Sino ang kapartner mo? Si Lord. Kaya nga sabi ko di ba? Another word ng recovery, nung recover. Another word ng recover is what? Praise God. Rediscover. Another word ng recover, rediscover. Ngayong taong ito, may mga marirediscover ka. At si Lord magpo-provide din. Bukod, kasi inalaw mo siya na you walk with Him and work with Him, magpapadala din siya ng mga tamang tao na kapartner mo. Yung partnership, mahalaga yan. Okay? Sabi ng Proverbs chapter 14, verse 23, all hard work brings a profit. Lahat daw ng kasipagan yan Pag sinabi yung hard work, kasipagan. Ang bunga niyan ay profit. Alam niyo yung profit, income yun. Kita. All hard work brings a profit. But mere talk leads only to poverty. Praise the Lord. Hallelujah. Yung wala yun, yung daldal lang. Dulo nun, kahirapan. Pero sabi niya, ang trabaho, all hard work, brings what? Profit. May income. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, huwag tatamad-tamad. Pero ang sipag kulang kung walang Diyos na kapartner. Bakit? Siya ngayon, yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, siya ngayon ang gagawa. Praise God. Siya ang nagbibigay ng mga opportunity. Kaya nga yung ating pong first day na devotion ay yung Ecclesiastes chapter 9, yun? New opportunity. New opportunity. Praise God. Kaya si Lord ngayon, may sinisimulan siyang bagong pagkakataon. Anong dapat gawin? Trabahuin, kumilos. Pero hindi lang basta kilos. Kailangan kapartner mo ang Panginoon. Uulitin ko. Kung ang daig ng sipag ba? Daig ng maagap ang masipag. Ayun. Daig ng maagap ang masipag. Praise God. Pero ang masipag at maagap, daig yan pag merong Panginoon na kapartner sa buhay. Kaya hindi po enough yung magiging maagap ang masipag kung walang Panginoon. Praise God.
May mga kilala ba kayong tao, sobrang sipag, pero ang Panginoon, tingnan mo, ano nangyayari? Oh, praise God. Isang dilubyo lang yan, tapon lahat. Praise God. But the thing is, we need to work. Hindi po, may Panginoon na ako. Tapos hindi ka naman nagtatrabaho, wala ka naman, hindi ka naman kumikilos. Inaantay mo na lang, nga, hindi pwede rin yun. Kaya dapat may gagawin. At isa sa gagawin mo para samahan ka ng Panginoon, win souls. Ito pong decade na to. This decade is a decade of victory. Paano ka magtatagumpay kung wala kang ginagawa? Praise God. At huwag mong aalisin sa itinerary mo ang alin? Pag-win ng soul. Pagdi-disciple. Bakit? Yan yung task na iniwan ng Panginoon bago siya pumunta sa langit. Yung Great Commission, make disciples. Hindi ka rin makakagawa ng disciples kung hindi ka nag-win ng soul. Mag-involve ka dyan. Tingnan mo na lang. Hallelujah. Etong first quarter pa lang, matindi. Pag oras na naka-win ka na ng soul at nakapag-disciple ka, tingnan mo na lang. Hallelujah. Grabe ang mangyayari at mararanasan mo. Hallelujah. Makaka-recover ka ng mabilis. Praise the Lord. Pati, including yung yung health mo. Kaya hindi porke may sakit ka, wala ka nang gagawin. Lalo ka magkakasakit. Pinakamahirap po ngayon kasi yung puro yung quarantine, puro pambihira, para kang nakakulong lang sa bahay. Nako, masasakit sa katawan. Ang mahirap niya, nasanay ka na lang na hilata ng hilata. Hindi pwede. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, kumilos ka. Praise the Lord. Glory to God. Ecclesiastes chapter 2. Beginning verse 24. Anong sabi doon? NIV to a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. A man can do nothing better than what? To eat and drink and find satisfaction in his work. Sa totoo lang po, hallelujah, wala kang matatagpuan na satisfaction sa ibang mga bagay, kundi sa Diyos lang. Sabi niya, these two I see, sabi ng mga ngaral, I see is from the hand of God. Satisfaction comes from God. Hallelujah. Hindi po sa pagkain, hindi sa inumin, hindi sa kung ano paman. Kaya nga, a man can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. These two I see is from the hand of God. Okay, praise God. Verse 25. For without Him, who can eat or find enjoyment? Without God. May kilala ba kayo? Ang dami naman pagkain, pero hindi enjoy. May kilala ba kayo? Kukunti ang pagkain, pero enjoy. Okay. Kasi nga, kung wala ang Panginoon, walang enjoyment, walang satisfaction, walang contentment, walang real joy. Praise God. Tingnan mo yung mga nagmamahalan. Sabi ko nga gumalaw lang ang dahon, saya na nila. Praise God. Pero pag nag-away, Allah, pambihira, yung puno itinutumba nila. Ang kulang, pag wala ang Panginoon, wala ang lahat void ang lahat ng yan. Empty. Grabe yung emptiness. Praise God. Kaya nga sabi, for without Him, who can eat or find enjoyment? Verse 26. Ito yung isa to sa favorite kong verse lalo na pag prosperity ang ituturo, lagi ko po itong binabanggit. Ecclesiastes 2:26. To the man who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gave the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Praise God. Hallelujah. Kaya tingnan mo, pag ang partner mo, kumilos ka, kapartner mo ang Panginoon, natuwa, nalugod ang Diyos, ang unang ibibigay niya, mo, God gives wisdom, knowledge, happiness. Tatlong bagay yun, mahalaga. Okay. In order to recover, kailangan ay merong wisdom na galing sa Diyos. May knowledge na galing sa Diyos. At saka,
happiness. Kasiyahan. Praise God. Hallelujah. But sabi niya, but to the sinner, sa mga makasalanan, He gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Sa mga makasalanan daw, ano ang binigay? Ha? Ano ang binigay na trabaho? Yung task. Task of gathering and storing up wealth. Mag-ipon ng kayamanan. Bakit? Para saan? To hand it over to the one who pleases God. Hallelujah. Yan ang kagandahan sa ng partnership, ng kumilos ka, may partnership sa Diyos. Kasi pag natuwa, nalugod ang Panginoon, yung mga bagay na hindi mo nagawa, siya ngayon ang magpapala. Siya ang magre-reward. Biruin mo. Sa mga nalulugod, kinalulugdan ng Diyos, magbibigay siya ng wisdom, knowledge, and happiness. Pero sa mga makasalanan na hindi kinalulugdan ng Diyos, binigyan ng trabaho, mag-ipon, magparami ng kayamanan. Pero later on, sino makikinabang? Ibibigay niya saan? Sa mga taong nalugod sa Kanya. Wow. Praise the Lord. Ayaw mo ba yun? Ayaw mo ba yun? O gusto mo yun? Praise God. Hallelujah. I-type mo nga, gusto ko yun. Kumbaga, akin yun. Yun. Hallelujah. Mahalaga po yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, walk with God and then what? Work with God. Work with God and then walk with God. Ayan. Hallelujah. Another verse. Binibigyan ko rito, kung hindi nyo nahalata, binibigyan ko ng emphasis ang alin? Work with God. Kasi kanina, walk with God. This time, work with God. Bakit? In order to recover. Kaya nga, how to recover? Ecclesiastes chapter 5, verse 9. Ang emphasis natin dito ay partnership with God. Ecclesiastes chapter 5, verse 9. NIV. Sabi niya, moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work. Ano yun? Kasunod, this is a gift of God. Sabi niya, moreover, when God gives any man, ano yun? Pag nagbigay daw ang Diyos ng wealth and possessions. Yan, praise God. Ari-arian, kayamanan at ari-arian. Yan, wealth, kayamanan, possessions, ari-arian. And enables him to what? To enjoy them. Kaya nga gusto talaga ni Lord na bigyan ng kayamanan at ari-arian ang kanyang mga anak. Pero para mangyari yan, you need to work with God. Para makabawi ka, you need to work with God. Para ma-recover mo, you need to work with God. Bakit? Si Lord, umanda ka. Ecclesiastes 5:19. When God gives anyone wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot, para sa iyo yan Be happy in his work. Kaya nga, let's enjoy embracing and doing the vision of the Lord. Hallelujah. Kaya nga may mga vision casting po tayo. Embrace natin yung vision ng Panginoon na ibinigay dito sa iglesyang to. Hallelujah. In-embrace natin yung vision ng G12. Win souls and make disciples. Be part for that. Bakit? Meron kang kabahagi sa biyaya na ibibigay ng Panginoon. Why? This is a gift of God. Ecclesiastes 5:19, ang liwanag. Praise the Lord. Glory to God. Kaya napakahalaga po noon, mga kapatid. Ano pa? Colossians naman. Punta tayo sa New Testament. Colossians. Kaya nga mahalaga yung walking with God and working with God. Colossians chapter 1, verse 23. Ano ang sabi po rito? If you continue in your faith, established and firm, not move from the hope held out in the gospel. Ano yan? Continue in your faith. Ano ba? Established and firm. Kaya nga sabi ko, in order to recover, kailangan ng effort talaga. Not move. Hindi ka magpapapekto. From the hope held out in the gospel, verse 24, hallelujah, at 23 pala. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Next verse. Now, sabi ni Paul,
I rejoice in what was suffered for you, and fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions for the sake of His body, which is the church. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, if you, balikan ko po yun praise God, if you continue in your faith, established and firm, not moved from the hope, and held out in the gospel, and this is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Kasi tingnan nyo kung makikita nyo ang buhay ni Pablo, grabe, praise the Lord, hallelujah. Dati siyang persecutor, pero nung nag-alay ng buhay, praise God, ibang klase ang dedication. In short, para ma-recover niya yung kanyang buhay, kailangan double effort siya. Makita niya yan. Nakita natin sa buhay ni Pablo. Siya nga ang naging dahilan kung bakit namatay si Stephen. Pero tingnan nyo naman, after that, naging turning point niya yon. At nung siya nag-decide, ibang klase yung pagbawi niya. Siya nag-decide, ibang klase ang commitment niya. Kaya nga, ang recovery ay decision yan. Makikita mo ang bunga nito. Hallelujah. Kaya ngayon, simula ngayong Sunday, first Sunday, you need to decide, babawi ako ngayong taong ito. Praise God. Kailangan kong bumawi at babawi talaga ako ngayong taong ito. Kasi mahalaga po yun eh. Praise the Lord. Babawi ako. Babawi ako. Oh, praise the Lord. Kaya nga, i-type mo nga, babawi ako. Babawi ako ngayong taon. Praise God. Kaya kantahin mo na, bumawi ka, itodo mo na. Yan. Paborito ni Armac niya ng paluan. Lalo na yung mga bagsakan yan. Oh, praise God. Itodo mo na. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 34. 24. Now I rejoice. Praise God. Sa totoo lang naman kasi, habang nakikita mo, nagkakaroon ka na ng effort, naging desidido ka na, determinado. Hallelujah. Sa totoo lang, kahit anong hirap, kahit anong tindi nung dinadaanan mo, nagbibigay ng kagalakan yan eh. Oh, tingnan mo na lang sa mga estudyante, ang hirap mag-aral, ang hirap ng subject na ito. Pero tingnan mo, hallelujah, hindi ka lang pumasa, mataas pa ang grades mo. Alam mo, yung hirap na dinaanan mo, napalitan ng kagalakan yun eh. Bakit? Nakikita mo ang bunga. Nagbibigay ng joy yan. Hallelujah. Praise God. Mahalaga po yun para magpatuloy. Mahalaga po yun para hindi ka manlambot. Mahalaga po yun para hindi ka manghina. Why 38, papunta na po 39 years sa Panginoon. Papunta na po ako sa 35 years as pastor, as a full-fledged minister, ordained minister. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, now I rejoice in what was suffered for you and fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of His body, which is the church. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kaya it's so important, mga kapatid, na sa oras na ito, hallelujah, babawi ka, desidido ka. Praise God. May gagawin kang effort. Praise God. Puputunin ko muna rito. Hallelujah. Kasi I want to pray for you. Hallelujah. Pero ngayon pa lang, i-decide mo na. Desisyonan mo na. Hallelujah. Na babawi ako ngayong taong ito. Hallelujah. Kaya nga, ang goal mo ngayon, wala kang absent. Pero hindi lang yung walang absent. Ang goal mo ngayon ay kabahagi ka sa fulfillment ng vision. Magwiwin ako ng soul. Magdi-disciple ako. At ako mismo magiging disciple. Magpapaturo, magpapamentor. Maglilingkod ng masaya. Yun ang pagbawi. Gusto mo ba? Hallelujah. Bakit? Pinag-usapan pa lang natin dito, spiritual life. Alam nyo naman po, na 5 po yan sa mga naka-attend noon. Nung last na convention, 5 po yan. Ano yan? Life recovery, faith recovery, love recovery, wealth recovery, at saka health recovery. Oh, gusto mo bang maranasan yon? Praise God. Kaya nga pag-uusapan natin at pag-aaralan natin. Praise God. I pray and I declare
Dito sa ABCI family, ngayong taong ito, walang mamamatay. Walang mahahawa ng virus, kahit ano pa yan. Ngayon, kung ano na naman, na sinasabi na kung saan ay meron na namang bagong virus na nagsimula sa Europe, pero hindi, yung protection ng Diyos ay nasa atin. Pero, kailangan nating sumunod, of course, sa government. Yan, sundin natin. Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Sumunod lang. Praise God. Hallelujah. Magsuot ng face mask, face shield, hallelujah. At saka bulletproof. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Mahalaga po mga kapatid yan. Kaya ngayong taong ito, kakaiba. Babawi ka. Babawi ang bawat isa. Praise God. Let's pray. Makakita tayo ng building natin para sa ganon, pag inalaw na ang gathering, hallelujah, kita-kita tayo on-site gathering. Excited ba kayo? Sa totoo lang, ganun na lamang po ang kagalangan natin na magkaroon tayo ng sarili ng building. Hallelujah. Di na bale, basta allow lang ng government, pag inalaw na ng government. Siyempre, meron pong new normal, praise God. Hallelujah. May social distancing. Huwag nyo na pong problemahin yung mga distancing, at least naman social. Social distancing, di ba? Joke lang, nagpapatawa lang ako. Yan. Glory to God. Babawi tayo. Babawi tayo. Babawi tayo. Let's pray mga kapatid. Yan. Praise God. Hallelujah. Itaas natin ang ating dalawang kamay ng masaya. Yan. Tatandaan mo, walk with God and work with God. Huwag mong sasayangin yung presence ng Panginoon. Bawat pagkakataon, when you walk with God, you need to work with God. Walk and work. Walk and work. Praise God. Kaya nga, parang ano yun, pag gumising ka, bumangon ka. Pag bumangon ka, kumilos ka. Yan. Taas ang dalawang kamay ng nakangiti. Salamat po, Panginoon, sa simula ng taong ito, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng determinasyon, pagiging desidido at porsigido. Babawi ang ABCI family ngayong taong ito. Hallelujah. Yung vision, gagawin ng buong puso. We will win more souls and more disciples, Lord. Sangkapan mo ng iyong kapangyarihan ang bawat disipulo mo, ang bawat anak mo ngayon, Panginoon, para makabawi. Panginoon, we will walk with you and we will work with you. Thank you, Lord. Dahil pag ikaw ang kapartner namin, magagawa namin ang lahat ng bagay. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Huwag kang aalis. Huwag mo nang gagayahin yung dati last year na pagkatapos ng message, lilipat ka na kagad, alis ka na. Tuloy lang. Praise God. Luke 6:38 says, "For if you give, you will get. Your gift will return to you in full and overflowing measure, pressed down, shaken together to make room for more and running over. Whatever measure you use to give, large or small, will be used to measure what is given back to you. Let us give our best to God through our tithes and offering, so that we can also experience the best from God. You may deposit your offering through the following giving channels." Thank you, and God bless you more. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up!
po tayo sa benediction. Praise the Lord. Masaya po ang bawat isa. Tatandaan nyo, walk with God and work with God. Hallelujah. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Magiging inspirasyon namin to para magawa namin, Panginoon, yung mga bagay na dapat namin gawin. Salamat po dahil pagkasama ka namin, walang bagay na imposible. Ito'y mangyayari. Maging desidido lang kami, determinado at porsigido, Lord God. Lalakad na kasama na may katuwiran at kabanalan. Pagpalain mo po ang bawat isa ngayon, Panginoon. Magsisimula, Panginoon, ang taong ito, tuwing first Sunday, Lord God. Hallelujah, desidido kami ngayon, Panginoon. Hallelujah, in partnership with you, makakabawi. Hallelujah, marirecover yung mga bagay na nawala. Pagpalain mo ang bawat isa, ingatan mo po ang bawat isa. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. God bless. God